Again, consume me, Lord. Hallelujah. Consume me, Lord, by the fire of your Spirit. Consume me, Lord, and make me more like you. Won't you break me, Lord, and bless the broken pieces of my life. Again, consume me, Lord. Hallelujah. Consume me, Lord, by the fire of your Spirit. Consume me, Lord, and make me more like you. Won't you break me, Lord, and bless the broken pieces of my life. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Can we shout, praise the Lord? Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Tayo manalangin. Ipagpasalamat natin sa Panginoon na tayo narito sa dako ng bahay-sambahan para sambahin ang ating buhay na Diyos. It's a great opportunity, a great privilege to be always in the presence of the Lord. Purihin ka, Ama naming banal. Salamat sa kalakasan, sa kagalingan. Salamat sa kagalakan ng puso, sa mga provision, O Diyos. Salamat sa mga pag-iingat, sa mga dalangin dinirinig mo, Panginoon, at patuloy na diringgin. Nagpapasalamat kami sa gabing ito, Panginoon. Salamat sa banal na inspirasyon na yung patuloy na pinadadaloy mula sa pulpitong ito hanggang sa puso ng bawat mga tagapakinig ng iyong mga salita. Nagagala kami sa gabing ito, Lord God, na paglingkuran ka, sambahin ka at handungan ka ng mga papuri, ng mga pagsamba, O Diyos. Ito'y sa kabila ng marahil, mga struggle na pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. But we are here. We're so glad. We're in rejoicing to praise and to worship Thy name, O God. Salamat, O Diyos, na Ikaw ang aming buhay na pag-asa. Sa iyo kami humuhugot, O Diyos, ng kalakasan dahil nararanasan namin ang iyong pagpapalakas. Nararanasan namin ang iyong paggawa, O Diyos. Kung kaya't sa oras na ito, Amang Banal, minsan pa ay aming sinasamot dalangin,
ang aming mga pusong nagpapakumbaba sa iyong harapan na iyong katagpuin nawa. And out of more than what we can expect tonight, Lord God, ay kumilos ka sa pamagitan ng iyong Espiritu Santo. Iyong ipagpatawad, O Diyos, ang aming mga sala at pagkukulang. At ikaw ang siyang duminig ng aming mga pangangailangan. We all need your spiritual guidance, spiritual anointing, your spiritual answer, O God, sa marami naming mga kahilingan. At sumasampalataya kami sa kasulatan, gaya ng sinabi mo, Panginoon, kung aming unahin ang iyong kaharian at ang iyong katwiran, lahat ng mga bagay ay susunod, idadagdag mo na lamang, Panginoon. Kung kaya turuan mo kaming sumampalataya in every word that proceeds out of your mouth, O God. At ito'y sapat na upang aming maranasan na ikaw ay patuloy na purihin at sambahin buhat sa aming mga puso. Ipinapaubaya po namin sa iyo, Diyos, ang gabing ito, ang bawat pagbuklat at pagbasa ng iyong mga salita ay kasihan nawa ng iyong Santong Espiritu, O Diyos. We will put our trust in you, Lord, not to any man, not to whoever standeth behind this pulpit, Lord. Sa iyo lamang kami magtitiwala. Ikaw ang aming bisig, Lord God. Ikaw ang aming kalasag. At wala kaming ibang titignan kundi ikaw lamang, sapagkat nanggagaling sa iyo ang spiritual refreshing ng aming mga kaluluwa. O Diyos, nawa ang mga salita ng buhay na iyong ipinagkaloob sa iyong lingkod na aming pag-uusapan sa gabing ito'y makaambag din ng kalakasan sa mga nangihina. Ikaw ang magbigay ng inspirasyon sa mga tila nawawalan ng pag-asa, O Diyos. At hayaan mong ito'y makadagdag sa aming pananampalatayang tinanggap buhat ng kami ay nagsisampalataya sa iyong pangalan. O Diyos, gabayan mo rin ang iyong lingkod, hindi mainam ang kanyang pakiramdam, subalit ikaw ang aking kagalingan. Sa iyo ay kikilala ako, Panginoon. By your stripes we are all healed, Lord God. At kahit man ang aking anak, Lord, na pabalik-balik ang lagnat sa oras na ito, ay kiniklaim ko in the name of Jesus, mabisa ang dugo ni Kristo, mabisa ang dugo na ito sapagkat mula sa latay mo, Panginoon, dumaloy ang dugo at ito'y naging kagalingan sa mga may karamdaman. And we proclaim it because it is finished, Lord, in the cross of Calvary. You are not gonna heal us, but you have already healed us, Lord. It is past tense, Lord. All we can do is to proclaim and to claim your finished work in the cross of Calvary. Kaya Lord, sa iyo namin tinataas ang lahat ng mga may karamdaman. Ikaw magpagaling sa oras na ito. Lahat ng mga nangihina at walang kagalakan, ikaw ang mag-supply ng kalakasan at kagalakan sa kanila, Lord God. At ang iyong Espiritu, Diyos, itago muli ang iyong lingkod at hayaang ikaw ang makita, mabadanawa si Kristo na nangungusap at gumagawa, nagde-demonstrate ng mga kababalaghan at ng mga himala sa oras na ito. As we give you glory and honor and praises and thanks, Lord God, in the name of the Lord Jesus Christ, the Son of the living God. All of us say, Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Pagbati sa lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At sa oras na ito ay nais ko pong buksan natin ang John chapter 16. John chapter 16 verse 33. Tulungan nawa tayo ng Panginoon sa gabing ito. Ito'y maka-encourage nawa sa lahat ng mga nangangailangan ng salita ng Diyos. So this is a very familiar verse. Chapter 16 ng Book of John, verse 33. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Can we say amen? Tayo po'y makakaupo. Purihin ang Diyos sa gabing ito. Hallelujah. Sumasampalataya ba tayo na anuman ang ating hilingin sa pangalan ng ating Panginoon ay kanyang ipagkakaloob?
Sino sumasampalataya? Hallelujah. He's the same yesterday, today, and forever. Kaya kung mayroon tayong mga kahilingan sa gabing ito ay huwag tayong mag-atubili na ito'y ipahayag sa pakinig ng lahat upang sama-sama nating idulog sa Panginoon ang ating mga pangailangan. Hallelujah. So, marahil ay hindi natin makakasama sa gabing ito ang mga kapatid nating babiyahe bukas sa papuntang Masbate. But they're all in our prayers tonight. Ang Diyos nawa ang mag-ingat sa kanilang mga sasakyan, makarating silang maayos, ligtas at maluwalhati sa dako na Masbate. At kahit man sa kanilang pagbalik, ay isama natin sa Panginoon ang kanilang kaligtasan. Kaya din ang ating mahal na pastor, let's pray for him and the rest of the pastors who are coming with him para mag-minister ng salita ng Diyos sa anniversary sa Masbate. How we could wish na tayo ay lahat makasama roon. Pero, hallelujah, sa Espiritu ay lagi naman tayong magkaka-fellowship. Kahit sila'y nandun sa Masbate at nandito tayo sa Cavite, it's the same Spirit of God who works in all upang magkaroon ng pagkakapantay ang bawat isa na umiinom sa saro ng ating Panginoon. Kumukuha ng kalakasan, ng kapahayagan upang ang ating mga kaluluwa ay patuloy na maghintay sa Panginoon na may kalakasan. Hallelujah. May also pray for me mga kapatid dahil actually mula pa nung nakaraang Thursday ay hindi mainam aking pakiramdam at I don't have quality rest since Thursday dahil sa napakaraming mga bagay na dapat asikasuhin. Sumabay din ang aking anak na si Yuan. Pagdating ng Monday galing ng school, kinagabihan ay nilagnat na rin siya. So hindi ko alam kung sa akin hawa. O sa panahon na ating nararanasan ngayon, dahil ang lamig ng panahon ay parang may dalang kung ano-anong mga virus. Pero salamat sa biyaya ng Diyos, tayo ay lagi niyang pinoproteksyonan. Dumadaan lang ang mga virus upang patunayan na sa lahat ng bagay, ang Diyos ang tugon, ang kasagutan sa lahat ng ating pangangailangan. So, kaya nadagdagan ng puyat sa pagbabantay at pag-aalaga. Bagaman ang aking may bahay ang naka-monitor pero hindi maiwasang mas kulang sa tulog ngayon. So kailangan ko ang inyong prayer mga kapatid. At meron sana ako opportunity na mag-pass ngayon dahil may excuse ako eh. Pero pinili kong maglingkod sa Panginoon sa inyong lahat sa gabing ito para maranasan muli ang pagpapaginhawa ng Panginoon na sama-sama tayo in every kind of services na kagaya nito. Wala tayong pinakadakila sa lahat, kundi ang ating Panginoon lamang na siyang iigiban natin ang ating mga pangailangan. Handa na ba tayo? Ang mga sisidlan natin, igib tayo sa Panginoon sa gabing ito. Dahil nasa Kanya ang katugunan, hallelujah, ng ating pangailangan. Praise the Lord. So iniisip ko na ito ay hindi magiging mahaba. I just wanted to share some encouragement sa bawat isa sa atin. Andito pala si Tatay Ber. Tatay Ber, wag mong kalimutan, bukas ang alis ninyo ay alas 8 yata ng umaga. So dapat po ihanda na mga gamit ninyo para sa darating na anniversary. Brother Sam, tuloy ka ba? Nandito rin si Brother Sam. So may mga ilan palang mga kasama sa Masbate na kasama natin sa gabing ito. At siguro magbababay sila mamaya. Farewell lang dahil babalik pa rin naman ang ating mga kapatid. So, i-enjoy ninyo ang presensya ng Panginoon at ang biyahe. So, praise the Lord. Ngayon mga kapatid, nais kong ibahagi ang bagay na ito at ipapabaon na rin natin sa mga nandito na papunta ng Masbate. Ang pamagat ng ating paksang pag-uusapan ay tawagin nating pagdurusa. So ipapabaon natin sa mga kapatid na pupunta ng Masbate. Pabaon natin ang paksang pagdurusa. So that's gonna be the title of our
Bible study sa oras na ito. So, siguro naman ay hindi ibang salita or hindi mahirap intindihin yung salitang pagdurusa. Sino rito ang nakakaranas ng pagdurusa o di kayo nakaranas ng pagdurusa? At dapat ko bang sabihin, umasa na may pagdurusa na mararanasan pa? Hallelujah. Kasi pagka pinag-uusapan natin yung salitang pagdurusa, minsan iniisip natin, wag na yan, iba na lang pag-usapan natin. Marami naman mga gandang mga bagay na pwedeng pag-usapan, wag na yung mga pagdurusa. Ang taas-taas nga ng mga bilihin, nariyan na nga ang lahat ng mga uri ng korupsyon sa ibabaw ng lupa. Pati ba naman dito sa church, pagdurusa pa rin ang pag-uusapan natin? Hallelujah. Well, alam ko mga anak ng Diyos, kung merong isang bagay na sanay na tayo, ay ang karanasang magdusa pero kasama si Kristo. Ang karanasang magdusa, hindi pagdurusa na nararanasan ng sanlibutan, kundi isang pagdurusa na sabi sa aklat ng 1 Peter chapter 4, basahin nga po natin mga kapatid. Verse 12. Hallelujah. Mas maigi sigurong unahin natin ang 1 Peter chapter 2. Sabi po rito sa verse, hallelujah. Sa verse 20. Sabi rito, for what credit is it if when you are beaten for your faults? Ano daw ang pakinabang kapag ka ikaw ay you are beaten, pinapahirapan ka dahil sa iyong mga kamalian? You take it patiently? Diba? Minsan pagka nagkakamali tayo, ang kasunod talaga niyan, mga negative na consequence. At tinitiis natin, syempre, wala ka naman choice, kundi mahirapan, tiisin mo na lang. Pero yun yung klase ng tiisin na dahil sa pagkakamali mo. Dahil sa kamalian natin, dahil sa mga pagkukulang natin. So, tinitiis natin. Pero ang sabi ng Biblia, anong pakinabang mo sa ganyang uri ng tiisin? Kasi yung salitang pagdurusa sa common English term na ating nalalaman, yung salitang suffering, ay may iba pang mga translation yan sa Tagalog, di ba? Pwedeng ang pagdurusa ay paghihirap sa iba't ibang uri ng mga nararanasan dito sa ibabaw ng lupa. Pwedeng ikaw ay nahihirapan financially, nahihirapan ka emotionally, or nagdadalamhati. Yan isa pang salita. Nagdadalamhati ka, of which yung emotion, yung kalooban mo ang nagsasuffer, ang nagdurusa. Hindi yung bulsa mo, kundi yung puso mo, nabibigatan. Pwede rin natin gamitin ng salitang pagtitiis, di ba? Of which, ang salitang pagtitiis ay, yan yung suffering plus endurance. Nagtsatsaga ka. Kahit mahirap ang pinagdadaanan mo sa buhay, ay tumatayo ka pa rin sa pananampalataya. Sinatsaga mo lang dahil alam mo, lahat ng bagay na may simula ay may katapusan. That is why tinawag yan na pagtitiis. Hallelujah. Yung ating binasa kanina sa John chapter 16 verse 33, malinaw na ipinakita ng ating Panginoon, sa Kanya may kapayapaan tayo. Pero sa sanlibutan ito, hindi lang basta pagdurusa, hindi lang basta suffering, we have tribulations. Sa John chapter 17, ang panalangin ng Panginoon, hindi lang sa mga alagad, kundi kasama na tayo. Hindi niya idinadalangin na sa sobrang hirap dito sa ibabaw ng lupa, ay alisin tayo dito sa mundo, kundi ang sabi ng Panginoon, dinadalangin ko na ingatan mo sila. Nagpapasalamat ba tayo sa ating Panginoon before He went to the glory of His Father? Ay, idinalangin niya tayo. Maaring idinadalangin tayo ng ating katabi,
Maaring dinadalangin tayo ng tatay, nanay natin, mga mahal sa buhay na may pagkatakot sa Diyos. Pero iba pa rin kapag ka alam mo sa sarili mo, someone has prayed for you 2,000 years ago and before the foundation of the world. Yan ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. So, ang tribulation, mga kapatid, ay kadalasang napuproduce siya ng suffering kapag ka pinag-uusapan na ang pananampalataya. That is why may mga persecution. Sino rito ang nakaranas sa maraming panguusig sa mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, mga kaibigan? Buhat ng ikaw ay mapunta sa kulto na yan, sabi nila. Di ba? Noong unang panahon, during the early Christian community, alam naman natin ang salitang Christian ay hindi po yan ipinangalan ng mga born again, ng mga tao or mga nakaranas ng muling isilang sa pangalan ng ating Panginoon. Hindi mga Kristiyano sa kanyang kapwa Kristiyano ang nagpangalan ng salitang Christian. Ang mga tagasunod ni Kristo during the early church ay tinawag nilang mga Kristiyano, pero yan ang katawagan sa kulto sa panahon na yan. Tinatawag nilang, hindi pa man nakukoin ang salitang cult or kulto, pero yan ang katumbas niyan. Kulto yan, mga sumusunod kay Kristo. So in other words, mga unbelieving spirit ang tumawag ng salitang Kristiyano. Hanggang sa ito'y naging accepted sa pakinig ng lahat. And there we are. Tayo'y nagagalak na tawaging mga Kristiyano, mga follower ni Kristo. Hallelujah. So ang salitang tribulation at suffering, pwede natin itong ma-describe in such a way na ang tribulation ay isang anyo yan ng suffering, but not all suffering is a tribulation. Ulitin ko po, ang tribulation ay isang anyo yan ng suffering, pero hindi lahat ng suffering ay pwede mong i-categorize na tribulation. Dahil ulitin ko po, ang salitang tribulation, may kinalaman ito sa tinanggap mong pananampalataya. Na kung paano ang ating Panginoong Hesus, nang siya'y pumarito, ay kung ano-ano ang tinawag sa kanya, Beelzebub, sa demonyo, kung ano-anong mga masasakit ng mga mapamusong ng mga salita ang tinawag sa ating Panginoon. Pero sa lahat ng yon, hindi gumanti ang ating Panginoon. Hallelujah. So kapag ka natatouch ang pananampalataya, buhat ng tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, lahat ng mga dating kadikit mo ay iniwan ka na. Naging kaaway mo na sila. Dati komportable ka sa kanila, ngayon puro discomfort na ang nararanasan mo. Because of the name of Jesus. Di ba? Dati kapag nagigipit ka, isang request lang sa mayaman mong kamag-anak ay binibigyan ka na ng tulong. Pero nung ikaw ay nag-iba ng pananampalataya, tinanggap mo ang tunay na pananampalataya, hindi ka na kinikibo. At may kasama pang mga panunuya. Sino nakaranas ng ganyan, mga kapatid? Yan yung tinatawag na mga tribulation. At ang sabi ng banal na kasulatan, cheer up, for I have overcome the world. Amen? Pero hindi sinabi ng Panginoon, exempted na tayo sa mga tribulation na yan. Ang ipinapakita ng Panginoon, nagtagumpay siya laban sa mga tribulation. Dahil ang ating Panginoon ay panganay sa mga magkakapatid, sa lahat ng mga creation. At siya'y kapatid ng mga, sabi ng banal na kasulatan, siya'y pumarito sa sariling kanya, pero yung sariling kanya ay inusig siya. Hindi siya kinilala. Ang kanyang mga kapatid na mga Hudyo, di ba? Hallelujah. Sa halip na siya ay i-comfort, sa halip na siya ay bigyan ng magandang karanasan bilang mga magkakapatid na Hudyo, iba ang nangyari, di ba?
They are seeking for Christ to kill Him. Yun ang damdamin ng mga Hudyo laban sa ating Panginoon dahil palagi silang nasasaktan pagka ang Panginoon ay nagpapaalala at nagsasaway na. Hallelujah. So, ang lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid, hallelujah, ay nagpapakita ng babasahin nating mga talata dito sa aklat ng Pedro, sa 1 Peter, balikan lang natin ng chapter 2 na binasa natin kanina. For what credit is it if when you are beaten for your faults, you take it patiently? Parang mga bata na sinabihan na nga ni nanay, ni tatay, matulog ng 3:00 ng hapon, hindi pa rin ang sumusunod. Kaya kapag hindi sumusunod, palo. Sino mga nakaranas ng mga kabataan nila na talagang pagka orasan ng tulog sa hapon, walang maglalaro, walang lalabas ng bahay, lahat tulog. Naranasan ko rin po yan, mga kapatid, dahil lumaki ako sa piling ng stick na kawayan ng nanay ko at sa piling ng sinturon ng tatay ko. Yung sinturon, nakikita ko lang yan kapag sobra ng kakulitan ng kami mga magkakapatid. Pero tuwing 3:00 ng hapon, yung stick na kawayan, lagi ko yan nakikita. Kapiling namin yan matulog dahil kapag hindi kami natutulog, sigurado, palo ang aabutin namin. Hallelujah. Kaya hindi man makatulog dahil iniisip laro, nagtutulog-tulugan na lang, kaysa naman mapalo. Pero talagang may mga panahon na hindi maiwasan, mapapalo ka dahil sa pasaway ka. Di ba? So, titiisin mo yung hapdi ng palo, yung sakit ng palo. Tiisin mo na lang kasi hindi ka sumusunod. Hallelujah. Kaya, ang sabi ng Biblia, anong pakinabang kung tiisin mo man yan, na dahil naman yan sa kamalian mo? Parang naging bayad lang yan dahil hindi ka marunong sumunod sa napagkasunduan. But when you do good and suffer, ito na mga kapatid. When you do good and suffer, if you take it patiently, this is commendable before God. Yung salitang commendable dyan, nakaka-please sa ating Panginoon. This is pleasurable sa Panginoon. So, ibig sabihin ba yan, natutuwa ang Diyos pag nagdudurusa ka? Ibig sabihin ba yan, pag nagsasuffer tayo, natutuwa ang Diyos? Yan bang ibig sabihin yan? Tuloy nga natin. But when you do good and suffer, if you take it patiently, this is commendable before God. For to this you were called. Kanina, tanong ko sa inyo, ibig sabihin ba niya natutuwa ang Panginoon kapag nagsasuffer tayo? Tapos dinagdagan mo pa, brother. Tinawag tayo sa suffering. For to this you were called. Hallelujah. Because Christ also suffered for us. So yun yung ibig sabihin na to this we are called. Because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow His steps. In other words, mga kapatid, when you do good and suffer, kaya natutuwa ang ating Diyos na makita kang nagsasuffer for doing good. Let's say, because of so many tribulations, ay dahil naninindigan ka sa pagkakilala mo sa Panginoon sa pananampalatayang ito. For without faith, it is impossible to please God. Ibig sabihin, mga kapatid, ang lahat ng mga ganitong uri ng suffering, na tatawagin natin itong wrong suffering at right suffering, when Christ is living an example of this kind of suffering, yan yung tinatawag na tamang suffering. You're in the right suffering. Ang layunin nito, mga kapatid, kung bakit, hallelujah, nakakalugod ito sa Panginoon dahil ginagamit ng Panginoon na way ang mga suffering para magkaroon tayo ng curiosity and decision making na sundin ang bawat hakbang ng pananampalataya na ipinakita ng ating Panginoon. Amen?
May mga footsteps na iniwan ng ating Panginoon. Hindi lang siya basta sumalangit, no, sa piling sa kalulhatian ng kanyang ama. Nag-iwan siya ng pattern para sa mga mananampalataya upang sa panahon ng mga suffering, while we are standing firm in the faith of the Lord Jesus Christ, ay makakapagtiis tayo with all patience. Dahil nakikita natin ang nagtagumpay ay nagbigay ng kaparaanan para tayo rin naman ay magtagumpay. Hallelujah. In other words, ang mga suffering na ito ay lalo lang magdadala sa isang Kristiyano, sa isang mananampalataya, upang maging kamukhang-kamukha na siya ni Kristo. To be like Christ. Hallelujah. At nawa mga kapatid, mga young people, mga magulang, throughout the years, kung meron man tayong goal sa ating Christian life, ay from glory to glory, from faith to faith, maging kamukhang-kamukha tayo ng ating Panginoon. Maging kamukha natin siya. That tonight, may every one of us, hallelujah, become as Christ, hallelujah. Magkaroon tayo ng ganitong mithiin na sa lahat ng mga bagay ay makaabot tayo sa larawan ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Bringing us back to the image of our Lord Jesus Christ. Isang larawan ng pagtitiis na may pagtatagumpay. Isang larawan, mga kapatid, na bagaman dumanas sa mga persecution, dumanas sa mga pagdurusa sa kamay ng sarili niya, mga kapatid, and yet, naging matibay siya dahil alam niya merong layunin ng kanyang ama sa kanya. Kung hindi sa pagtitiis ang ating Panginoon, wala tayo rito ngayon, mga kapatid. Kung hindi sinuong ng Panginoon ang kamatayan, kung hindi siya sumunod hanggang kamatayan, walang saysay ang ating pagparoon pa rito sa mga gawain. Pero salamat, Jesus Christ followed unto death. Hallelujah! Tiniis niya ang krus, sabi ng banal na kasulatan. Habang tinitignan niya tayo na hindi pa nga tayo lumilitaw sa ibabaw ng lupa, pero tiniis niyang may kagalakan ang mga pagdurusa sa krus para sa ating lahat, mga kapatid. Who for the joy na makita tayo, hallelujah, na nagtatamo ng kaligtasan sa pananampalatayang ito, ay tiniis ng Panginoon ang lahat ng mga pagdurusa sa krus ng Kalbaryo. Siya ay nag-iwan ng halimbawa, mga kapatid, upang maging pattern natin sa anumang mga suffering na pwedeng ipahintulot ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. So hindi ito pagkatawag, mga kapatid, na talaga tinawag mga Kristiyano, tinawag we are called to suffer. Hallelujah. Na para bagang ang buong buhay natin puro suffering na lang. No, hindi yun ang pinapakita ng banal na kasulatan. Ang pinapakita ng banal na kasulatan mula sa mga suffering na yan ay lilitaw ang katotohanan na tayo'y mga anak sa pagpapala. Dahil walang suffering na magiging dahilan parang isang tunay na mga predestinado at elect before the foundation of the world according to the foreknowledge of God, wala talagang babagsak sa inyo sa kahit anong pag-uga ng dyablo sa ating mga buhay sa pananampalataya. Do you believe that? Hallelujah. Kaya nga tumanggap tayo ng unshakable kingdom. Hallelujah. Ang unshakable kingdom ay nasa ating puso. Nagkasya sa puso ng mga mananampalataya. And that unshakable kingdom is no other than the Word of God empowered by the Holy Spirit. Amen? Tumanggap tayo ng kahariang hindi masishake. Hindi naman ibig sabihin ng unshakable ay wala nang magsishake. May mga magsishake. But what matters is, hindi ka shakeable. Kahit anong uga sa'yo ng dyablo, you're going back to the promises of God. You stand by faith. Kaya hindi ka bumibigay, hindi ka sumusuko. You're not giving up. Yun ang ibig sabihin po nun. Pag ikaw ay unshakable, you're steadfast, you're firm, you're immovable. Hallelujah. Kaya hindi kayang palitan
ng isang kaban ng bigas ang pananampalataya mo sa Panginoon. Di bali nang wala akong makain ng buong araw, hindi ko ipagpapalit ang aking pananampalataya. What is that? That is victory over suffering. Hindi magiging matamis ang pagtatagumpay ng Panginoon kung hindi siya padadaanin ng kanyang Ama sa mga sufferings. Diba sa Isaiah 51, nalugod ang Diyos, nalugod ang Ama na makita ang kanyang anak na mag-suffer para sa ating mga kaligtasan. For our redemption. Hallelujah. There's no other way. But the submission and obedience of our Lord Jesus Christ. Siya ay naging pattern natin, pero hindi ibig sabihin, mga kapatid, na sa kapag namatay tayo ay magiging kaligtasan ng marami. Pagka nasugatan din tayo ay magiging kagalingan ng marami. No, hindi natin pwedeng i-duplicate ang ginawa ng ating Panginoon. Siya lang yung nabayubay sa krus ng Kalbaryo na tinusok sa tagiliran, nasugatan siya. He received stripes. Siya lang yung may stripes na nag-offer ng kagalingan. Siya lang yung namatay na nang muling nabuhay ay merong mga natubos na mga kaluluwa. Hindi natin kayang ulitin yan. Wala tayong ganong portion. That's only the portion of the Lord Jesus Christ. At na dapat natin ikagalak na nagiging pattern ngayon ng mga gawa ng ating Panginoon upang ang ating Christian life ay magkaroon ng proper direction. Amen? Magkaroon tayo ng pattern sa ating pagsasalita, sa ating pagkilos at paggawa, mga pagpaplano sa buhay. Si Jesus Christ ang ating pattern. Hallelujah! But when you do good and suffer, if you take it patiently, this is commendable before God. For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow His steps. So napakainam niyan, mga kapatid. Sa 1 Peter chapter 4, ganito naman po ang sabi, ano? Verse 12. Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial or fiery trial which is to try you. So ini-encourage tayo ni Apostol Pedro sa sulat na ito na wag natin pagtakahan ang mga naglalagablab, nag-aapoy ng mga pagsubok. Wag natin pagtakahan. Dahil sa oras na ito, maaring lahat tayo ay may mga pinagdadaan ng suffering. Ang iba, nagsasuffer sa karamdaman, pero patuloy pa rin naglilingkod sa Panginoon. Nagpupuri pa rin sa Panginoon, umaawit pa rin sa Panginoon kahit may mga nararamdaman sa katawan ng mga tiisin. Ang iba, ang damdamin ay sobra-sobrang pagtitiis, iniwan ka ng iyong asawa, iniwan ka ng mga mahal mo sa buhay, hallelujah, namatayan ka, iba-ibang uri ng mga sufferings. Sobra kang gipit ngayon, nawalan ka ng trabaho. What kind of suffering do you have right now na hindi kayang tugunan ng Panginoon? But look, we are talking about a pattern, no? Ang pattern na dapat nating i-secure habang tayo ay nasa ganitong kapahintulutan ng Panginoon. Dahil ang sufferings na ito, mga kapatid, makikita natin dito sa ating binabasa, paraan ito ng Panginoon upang i-redefine kung ano ang pakahulugan mo sa salitang pain. Dahil ang pain ay kaakibat po yan ng suffering. Bawat suffering may hapdi. Bawat suffering, bawat pagdurusa, may aray. Pero kahit may aray, dapat hindi nawawala ang pag-amen sa salita ng Panginoon. So, of course, walang suffering na nakangiti ka lang, masaya ka pa rin. It makes you sorrowful. Absolutely, mga kapatid. Walang suffering na hindi ka nito paiiyakin. Pero dahil nga nagsasuffer ka for doing good, out of the faith of the Lord Jesus Christ, hallelujah, ang suffering na ito ay binibigyan ka ng panibagong perspektibo kung ano yung mga pains na yan na nararanasan mo when you are subjected to any suffering.
At ang mga pain na ito ay nagiging positive sa iyo. Dahil kung wala yung mga pain na ito, hindi ka matututong lumuhod at tumawag sa Panginoon, manalangin at humingi ng habag sa Kanya at magsumamo. Kung wala yung mga pain na ito, hallelujah, ay hindi magiging much closer ang relationship mo. There will be no relationship that can be built between you and your God. Hallelujah. Kung wala yung mga pain na ito, hindi mo matutunang magtiwala sa Diyos. Kung wala yung mga pain na ito, hindi mo matututunan, hallelujah, na ipagkatiwala sa Diyos ang iyong bukas, hallelujah. Sa dami ng mga uri ng mga hapdi na pinapahintulot ng Diyos na ating maranasan, sino ba ang hindi nakaranas, di ba? Lahat tayo may ganyang karanasan. Ang ulo natin, ang ating Panginoong Hesus, nakaranas. Maaring ang mas matindi pa, di ba? We know the Bible, ang karanasan ng mga propeta, ng mga righteous, mga matuwid sa banal na kasulatan, sa mga apostol na lang, di ba? Dahil sa pananampalatayang ito, dahil sa paninindigan sa pangalan ng Panginoon, ano naging kapalit ng kanilang mga buhay? Pero kahit pabuhay nila ang kapalit, hindi nila ipagpapalit ang pangalan ng Panginoon sa kahit anong mga bagay. That is why marami sa mga alagad ay namatay ng hindi, hallelujah, katanggap-tanggap na kamatayan. Si John lang ang namatay ng mapayapang kamatayan. Dahil tipo yan sa bride. Amen? Hallelujah, na tayo'y mararapture. Purihin ang ating Panginoon. So, binigyan sila ng tapang hindi dahil sa nakasama nila personal ang Panginoon. In fact, na ang ating Panginoon ay hulihin, dakpin. At ipako sa krus sa Kalbaryo, ang mga alagad ay nagkanya-kanya ng lakad nila, di ba? Nagkanya-kanya sila ng kanilang mga business. Ang iba ay naging backslider. Bumalik sa kanilang mga dating profesyon sa buhay. Pero hindi naman yun nakapigil para ibalik sila ng Panginoon. At nang sila'y makabalik, may kakaiba ng karanasan buhat sa presensya ng Diyos. Dumating ang pangakong Espiritu Santo na nagpatibay sa mga iniwang salita ng Panginoon sa mga alagad. Na siya naman natin pinakikinabangan sa ating panahon, mga kapatid. Hallelujah. Ibang bagay kasi yung alam mo yung kasulatan, ibang bagay na may karanasan ka sa nababasa at nalalaman mo. At ibang bagay, mga kapatid, na naunawaan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang naririnig at babasa mong salita ng Diyos. Nagkakaintindihan po ba tayo, mga kapatid? The more na marami kang alam sa Biblia, pero walang karanasan, magpa-pop up ka lang at magmamalaki ka sa iba. At pwede ka nang gumawa ng sarili mong katedral. At pwede ka nang gumawa ng sarili mong, anong tawag dyan? Komunidad ng relihiyon. Hallelujah. Kung puro naman karanasan, hindi balanse, hindi nagre-reflect sa salita ng Diyos, ganon din, nagpa-pop up din ang mga spiritual gift. Kung walang biyaya ng Diyos na naintindihan natin sa salita ng Diyos. So lahat ay binabalanse ng Panginoon upang ang kapurihan ay mauwi sa Diyos. Amen? At pag nagsalubong sa daan yan, yung mga walang tinanggap na balanse galing sa Espiritu ng Diyos, sigurado mag-aawa yan. Ang isa nagmamalaki sa dami ng alam, ang isa nagmamalaki. Marami akong pinagaling, marami akong pinanalangin, marami akong mga dreams na nagkatotoo, marami akong mga propesiyang nangyari. Sabi naman ng isa, marami ka nga mga ganyang karanasan. Pero mas marami akong alam sa'yo. Mula Genesis hanggang Revelation, kabisado ko, pati tuldok. Sino ang naluwalhati? Kaya nga kapag may mga ganyang mga pagtatalo, pinamature na tayo ng Panginoon, lumayo na agad tayo sa ganyang mga eksena. Walang makikinabang. Pero may napapahamak. Hallelujah. So, yung mga sabi ng banal na kasulatan, walang tigil ng pagtataltalan, walang tigil ng mga genealogy. Anak ako ng pastor, anak ako ng elder, anak ako ng deacon. Hallelujah. Kaya ligtas ako. No, ang kaligtasan hindi po minamana yan. Ang kaligtasan ay personal na karanasan mo sa Panginoon. Hallelujah. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki ng kahit anumang mga sukat ng ating tinanggap.
kundi ipagpasalamat natin sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, sabi ni Apostol Pablo, di ba? Mas iibigin kong ipagmalaki ang aking mga infirmities, ang aking mga sufferings, kaysa sa mga crowns of life na akin tinanggap sa ibabaw ng lupang ito. Inarin niya nga ang suka, di ba? Di ba? Inaring suka ni Apostol Pablo. Matanggap niya lang si Kristo. At kilala natin si Apostol Pablo bago siya pinalitan ng Panginoon ng pangalan, siya si Saul, di ba? Siya ay isa sa pinakamataas na ang posisyon sa isa sa pinakamalaking relihiyon ng mga Hudyo sa kanyang panahon. Siya ay pariseyo ng mga pariseyo, di ba yun ang kanyang patotoo? Hallelujah! At marahil pagkatapos ng high priest ay sunod na siya na pinakamabigat ang posisyon na ginagampanan sa relihiyon ng mga pariseyo. Siya ay estudyante ni Gamaliel. Kabisado niya ang Torah. Kabisado niya ang kautusan. Di ba? Kaya nga si Apostol Pablo, Saul pa lang siya, hallelujah, ay akala niya naglilingkod siya sa Diyos ng kanyang mga magulang sa tuwing kanyang chinichase ang mga mananampalataya, mga Kristiyano, para arestohin, para patayin, para patigilin ang mga taong ito sa pagpapatotoo tungkol kay Kristo. Ganon kazilo si Apostol Pablo nang siya hindi pa mananampalataya sa relihiyon na kanyang kinabibilangan. Hallelujah. Pero aanhin mo yung zealousness na yun. Aanhin mo yung katapatan na yun sa relihiyon kung hindi naman ang Diyos ang naluluwalhati. All those times, hallelujah, ang relihiyon ng Pharisees ang nag-glorify sa panahon niya. At hindi ang ating Panginoon, hindi ang Diyos ng kanyang mga magulang. Hallelujah. Now, going back dito sa 1 Peter chapter 4, Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. Huwag na natin ipagtaka kung maraming mga pinapahintulot ang Diyos na mga pagdurusa na ang layunin nito ay para subukin ka. Kasi kahapon sabi mo, you love the Lord eh. Kahapon sabi mo, hindi ka na, buhat ng ikaw ay tumanggap ng mensaheng ito, ay dito na tutuwid ang mga paa mo eh. Kasi kahapon sabi mo, hindi ka na aalis sa end-time message ministry eh. Ngayon, lahat ng sinabi mo, panahon para subukin ka ng Panginoon. Hallelujah. Kaya minsan maigi yung sinasarili mo lang sa puso mo, pero nakikita sa action mo ang pagmamahal mo sa Panginoon, di ba? Kaysa yung puro tayo salita, mahal ko ang Panginoon, love na love ko talaga ang mga manggagawa, love na love ko talaga ang Word of God, talagang hindi ako makatulog pag hindi ako nakabasa ng Biblia. Ang dami mo sinasabi, di ba? Minsan ganun tayo, para lang sabihin, napakabanal itong kapatid ko na ito, hindi mapantayan, talagang lalagpas sa langit. Lalagpas naman talaga tayo sa langit, mga kapatid, dahil yung nakikita nating horizon, hallelujah, verse 7 pa lang yan, lalagpas talaga tayo dyan pag na-rapture tayo. Pero yung terminong baka lumagpas ka na sa langit, hindi po yan appraisal, hindi yan praiseworthy na mga statement. Yan ay mga pangungutya ng mga pahayag. Kapag ang tao ay nakikita ang isa na nagsisikap, na iba sa kanyang mga nakasanayan, gumagamit ng mga pananalitang hindi halatang pangungutya. Pero hindi na bago sa atin ang mga bagay na ito. Hindi tayo natutuwa pagka sinabihan tayo baka lumagpas ka na sa langit. Kaya suffering din po yan. Idalangin mo na lang, bahala na ang Panginoon. Hallelujah. Dahil kung tayo lang mga kapatid, huwag mong kalimutan, bautismado ka. Huwag mong gagamitin yung kamao mo para gumanti. Hallelujah. Dahil ikaw ay bagong nilalang na kay Kristo. Ang bibig nga ng ating Panginoon, hindi niya ginamit para gumanti. Sa Matthew chapter 26, di ba? Sino ang nagtanggol sa Panginoon? Sa mga alagad. Si Pedro. Nang siya ay hulihin ng mga Roman soldiers, ay tinagpas ni Pedro ang tenga ng Roman soldier. Pero ang sabi ng Panginoon, iurong mo yung espada mo, hallelujah,
Dahil ang nabubuhay sa patalim, mamamatay sa patalim. Ang nabubuhay sa galit, mamamatay din sa galit. Ang nabubuhay sa puot, mamamatay din sa puot. So, hallelujah. Yan ang ipinayon ng Panginoon kay Pedro sa mga panahon na yon. Ang sabi ng Panginoon kay Pedro sa Matthew chapter 26, verse 53, hindi mo ba alam, Pedro, na pwede akong tumawag sa aking ama at magpadala siya ng 12 legions ng mga anghel? Ay, sabi ko nga doon sa baklaran, alam niyo po ba kung gaano karami yung 12 legions? Ang bawat isang legion ay 6,000 ng mga anghel. Kung yan ay 12 legions, 12 times 6, ilang libong anghel yan? More than 70,000 angels ang pwedeng ipadala ng Panginoon para, baka nga, isang anghel lang, lipo lahat ng mga Roman soldiers eh. Pero ipinapakita ng Panginoon, hallelujah, na kung dahil sa mga suffering na ito, may tendency kang gumanti pa sa kaaway, wag mo nang gawin dahil ang Panginoon ang bahala sa iyo. Sa mga suffering na ito, ang sabi ng Panginoon, nandyan yung mga tribulation na yan, pero tapos na ang sinabi ng Panginoon, na-overcome niya na yan. Now it's your time, it's your turn. You overcome the same thing. Hindi mo kailangan gumante, maghanap ng attorney o ng abogado para ipagtanggol ka. May isa tayong tagapagtanggol, ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iwan niya ng kanyang covenant. Hallelujah. Yan ang kanyang tipan sa bawat isa sa atin. Whenever you feel parang aping-api ka na, whenever you feel na para bagang wala ka ng kakampi, lumuhod ka lang, manalangin ka. There's someone, hallelujah, hindi mo man siya makita, pero ipaparanas niya sa iyo ang kanyang presensya. Hallelujah. Meron tayong tagapagtanggol, and it takes Jesus Christ para maramdaman mo at maranasan ang pagmamahal ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. So don't think it strange. Sabi pa sa Isaiah chapter 42, kung ating chapter 48, basahin natin saglit. Iwanan natin saglit to, no? Isaiah chapter 48. Hallelujah. Hinahanap ko yung verse na hindi ibibigay ng Panginoon ang kanyang kaluwalhatian sa sino man. Kung nakita ninyo ay sabihan nyo ako, mga kapatid. Sapagkat naalala ko lang tong verse na ito sa verse 10. Behold, I have refined you, but not as silver. I have tested you in the furnace of affliction. So, yung mga suffering, yung mga pagsubok, mga kapatid, ito'y ginagamit ng Diyos na instrument para i-refine ang ating mga character. I-refine ang ating mga buhay sa pananampalatayang ito. Na kung dating hindi ka matiisin, ay minumolde ka ng Diyos para maging patient ka. Dinidevelop ang 7th stature of a perfect man through various sufferings. Kaya tingnan ninyo, napakabigat. Pero namnamin natin ang katas ng sabi ng ating Panginoon dito sa labi ni Propeta Isaiah. Behold, I have refined you, but not as silver. I have tested you in the furnace of affliction. Yung salitang furnace of affliction, ano ba yung, sa Tagalog yung furnace? Yung pugon. Pugon ng mga kapigatian, pugon ng mga pagdurusa, pugon ng mga pagsubok. So in other words, mga kapatid, pag pinapahintulot ng Diyos dumating ang mga pagsubok, ang mga kapigatian, huwag ka nang magtaka. Tinitest ng Panginoon ang pananampalataya mo kung gaano ka nagtitiwala sa Kanya. Remember the 3 Hebrew brothers? Hallelujah! Ang sabi ng hari ng Babylonia, hallelujah, sino mang hindi lumuhod sa inanyo ang larawan ng hari ay isusugba sa furnace, di ba? Sa pugo na 7 ulit na pinainit ang apoy. Hallelujah. Pero natinag ba ang 3 magkakapatid? Natinag ba sila? Hindi sila natinag.
At nananamnam natin palagi yung statement of faith ng three Hebrew brothers na hindi kami yuyuko sa inanyo ang larawan ni Haring Nabucodonosor, sapagkat kung ihagis man kami sa hurno na pinainit na 7 times ang apoy, ay ililigtas kami ng aming Diyos. Hallelujah! At kung hindi niya naman kami ililigtas, hindi pa rin kami yuyuko sa inanyo ang larawan. Ano yan? Kilala kasi ng Hebrew brothers ang Diyos na pinaglilingkuran nila. So they don't care. It doesn't mean that they don't care about their lives, no. But what matters is someone takes care of their lives. May nagmamalasakit sa kanilang mga buhay. Pwede mong ingatan ang buhay mo, pero ang Diyos lang talaga ang makakapag-ingat ng lubos sa buhay mo. Ang pag-iingat mo, pwede mapunta ka pa rin sa impyerno sa kaingat-ingatan mo. Pero pag ang Diyos ang nag-ingat ng ating buhay, hallelujah, hindi ka hahayaang mapunta sa impyerno, kundi sa piling ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya maraming mga tao gustong guminhawa ang buhay. Ang iba dahil hindi madaan sa legal na pamamaraan, illegal na mga ginagawa para lang guminhawa ang buhay. Pero pwede nga guminhawa ang buhay ng mga taong ito sa ibabaw ng lupa. Pero pagtalikod nila dito sa ibabaw ng lupa, impyerno pa rin ang kanilang pupuntahan. Kung mainit dito sa mundo, mas mainit doon. Walang kinaibahan. Ay meron pala, mas matindi. Mas matindi ang hirap pagka ang tao ay sinayang niya ang kanyang panahon. Hallelujah. Sabi ng Biblia, today, if you hear His voice, harden not your hearts. Today is the day of salvation. Pag sinayang mo ang panahon mo, ang buhay mo sa mga hindi pagdinig, pagtugon sa tawag ng Panginoon, mas malala pa ang pwedeng maranasan mo sa impyerno. Dahil wala namang ibang pupuntahan ng tao, dalawa lang. It's either sa presensya ng Diyos o sa presensya ng Diyos ng sanlibutan ito ni Satanas. Hallelujah! At doon na nga tayo, binigyan ng assurance ng Panginoon na tayo ay mapapasapiling ng ating Panginoon. Hallelujah! I have refined you but not as silver. I have tested you in the furnace of affliction. Hallelujah. Kaya nga ang wilderness experience ng bayang Israel, mga kapatid, yun ang panahon, tumagal sila ng ilang years, paikot-ikot sa ilang. Hallelujah. Sa kapaikot-ikot nila sa ilang, hallelujah, doon tines ng Panginoon ang kanilang mga puso kung talagang nang lumabas sila sa Ehipto ay gusto nilang makilala ang Diyos ng kanilang mga magulang at kanilang paglingkuran. Dahil ang ganda ng mga pangako ng Panginoon, di ba? Ultimo yung mga tsinelas nila hindi napudpud sa ilang taon ng pagpapaikot-ikot sa wilderness. Hindi sila magkakasakit, di ba? Ang mga health nila ay gagawin perfect ng Panginoon sa isang kondisyon. Sa isang kondisyon. Kung yung ibibigay, kung paglilingkuran ninyo ang Diyos ng inyong buong puso at kaluluwa at ng inyong buong kalakasan. In other words, wag na tayong maghanap ng mga idol. In other words, wag ka na maghanap ng ibang Diyos. Ang Diyos ng mga magulang, si Abraham, si Isaac, si Israel, ang tunay na Diyos na dapat nating paglingkuran. Amen? Kaso ang Israel, how many times na sila ay na-sidetrack? Pero ang pagka-sidetrack nila ay biyaya pa rin ng Panginoon para sa atin, para makarating sa atin ang liwanag ng pagtawag ng Panginoon. So in all things, pasalamatan natin ang Panginoon dahil siya ang nagmamanipulate, nagkokontrol ng lahat ng mga sitwasyon ng pangyayari sa ibabaw ng lupa. Hallelujah! For my own sake, I will do it. See? Ano ibig sabihin yan? For my own sake. Ibig ng Diyos magpakilala kasi na siya ang bukal ng lahat ng ating mga pangailangan. At sa mga suffering na pinagdadaanan mo, suffering man yan ng kagipitan, pagka naranasan mo ang tugon, ang provision ng Panginoon, sino ang mabibigyan ng kapurihan? Salamat o Diyos, you are Jehovah, the provider, Jehovah Jireh. So nahayag sa iyo ang pagiging Jehovah Jireh ng Diyos. Sa mga panahon ng mga matitindi, mga pagsubok, He's your banner. He's your Jehovah Nisi, your victory.
At nagiging patotoo, nagiging saksi ka na tunay nga ang Diyos ay Jehovah Nisi. Sapagkat hindi kanya pinabayaan sa panahon na kailangan mo ng pagtatagumpay. He's Jehovah Rapha. Naging witness ka ng Diyos na siya'y tunay na manggagamot, nagpapagaling ng karamdaman. Now, you glorify the Lord, you praise the Lord, you magnify His name that He's Jehovah Rapha. Natutuwa ang Diyos sa tuwing binabanggit natin ang mga pangalan na yan sa Kanya. Because that is a proof that you are a witness of the righteous works of God, the great works of God. Amen? Kaya wag mo sasabihin siya'y Jehovah Jireh na hindi mo naranasan ang pagiging Jehovah Jireh niya. That is only for them who have the experience to witness the faithfulness of God according to His Word. For my own sake, I will do it. Di ba? Mensahe nung nakaraang gawain natin nung hapon, habang naririnig natin ng Panginoon, for my own sake, but it is for your own benefits, your own benefits, your own benefits. Amen? Naluluwalhati ang pangalan ng Diyos at ikaw naman ang nagiging beneficiary ng kagalakan ng ating Panginoon. Usually, pag masaya tayo, di ba, tayo yung nakikinabang na katuwaan natin. Pero pag ang Diyos ang natutuwa, tayo ang nagiging beneficiary ng katuwaan ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Kaya nga, umawit ka lang sa Panginoon, ang karamdaman mo'y napapawi. Umawit ka lang sa Panginoon at luwalhatiin mo siya, ay pwedeng mapawi ang kalumbayan mo. Amen? What a great God that we serve. Napakabuti ng Diyos sa atin, mga kapatid, kahit na marami tayong failures. Amen? Salamat na lang, God doesn't count our failures. He counts our response to His calling. Yun ang mahalaga sa Panginoon, kaya kahit ilang beses matumba ang matuwid, ibabangon at ibabangon siya ng Panginoon. Amen? For how should my name be profaned? Bakit hahamakin ang pangalan ng Panginoon? And I will not give my glory to another. Ang ibig sabihin dito ng ating Panginoon, hallelujah, na hindi niya ibibigay ang kanyang kalwalhatian sa another. Walang isang tunay na Diyos kundi siya lamang. Amen? Sa Kanya galing ang kalwalhatian ng mga nilikha ng Diyos. At ang kalwalhatian ito na taglay ng Diyos, hindi niya ibibigay sa iba. Pero tinanggap ng ating Panginoon because Jesus Christ is not another God. He's the same God, hallelujah, anointed with the full manifestation of power and majesty of His Father. Purihin ang ating Panginoon. So balikan natin ang 1 Peter chapter 4. Kaya wag natin ipagtaka ang mga matitinding mga pagsubok na ang layon nito ay para subukin tayo. As those strange things happen to you, but rejoice to the extent that you partake of Christ's suffering. Amen? Tayo magalak to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. If you are reproached for the name of Christ, blessed are you. Amen? Habang nire-reproach ka, habang kinukutya ka, habang pinipersecute ka, the more na nagmamanifest ang pagiging blessed mo. Hindi alam ito ng mga mangungutya. But every piece of word na kinukutya ka, mananampalataya ka, bride ka ni Kristo, sa bawat salitang sinasuffer mo sa mga unbelieving spirit, ay nagdadagdag ito ng kalwalhatian ng pagiging pinagpala mo. Amen? Would you believe it? Kaya niyong tayuan? Na yung mga pinipersecute, yung mga hinahamak, yung mga nire-reproach, yung minamaliit, kayo yung mga pinagpala talaga ng Panginoon. Brother, kapag hindi na ako pinipersecute, hindi ako pinagpala, ewan ko sa iyo. Hindi ko alam sa'yo. But ang sabi ng Biblia, sa mga panahon ng suffering, lumilitaw ang mga tunay na mga pinagpala ng ating Panginoon.
Kaya kung hindi ka nakakaranas ng pagsubok at babalikan mo ako ng tanong kung pinagpala ka o hindi, ewan ko sa'yo. Sagutin mo kung ano yung tanong mo, kapatid. Dahil ulitin ko, ang sabi ng Biblia, sa mga sufferings na ito, lumilitaw kung sino ang mga tunay na mga pinagpala. Kung sino talaga ang mga anak sa pananampalataya, ang mga anak ni Abraham, binhi ni Abraham, dahil kay Kristo. Hallelujah! If you are reproached for the name of Christ, blessed are you, for the Spirit of glory and of God rests upon you. On their part, He is blasphemed, but on your part, He is glorified. So sa mga panahon na tayo ay nasa mga pagdurusa, mga kapatid, hallelujah, ingatan natin ang mga salitang ito, maging kayamanan ng ating mga puso't kaluluwa, na kahit anong mga blaspheming words ang lumitaw o mamutawi sa bibig ng mga persecutions na nararanasan natin, mga nagpa-persecute ng mga tao, ay lagi mo pa rin i-glorify ang Panginoon. Buhay mo na ang luwalhatiin ng Panginoon. Buhay mo na ang pasalamatan ng Panginoon. Buhay mo na ang sambahin ng Diyos. Hallelujah. Buhay mo na ang purihin siya kahit sa panahon ng karamdaman. Buhay mo na ang itaas ang pangalan ng Panginoon kahit sa panahon ng kabiguan. Buhay mo na ang luwalhatiin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kapag sinabi nating buhay mo na yan, automatic yan. Di ka na dapat naturuan o i-coach pa o bigyan ng instruction. Sa mga panahon ng suffering, wala kang ibang gagawin kundi i-respect ang proseso ng Panginoon, kagaya ng nangyari sa pag-aalipin ng bayan sa Ehipto. Ang mga Israelita ay nananalangin for, hallelujah, several hundred years. Sila ay naghahanap ng pagliligtas ng Panginoon. At dahil sa mga magulang, dahil sa covenant ng Diyos kay Abraham, ay hindi po binaliwala ng Diyos ang mga affliction ng bayan. Di ba? Tayo nga, nagpipray tayo, nagiging maalab ang ating puso sa prayer. Kung kailan nasa matitinding mga pagsubok, kung kailan nasa mga tribulation, di ba? Pero kapag easy-easy lang ang buhay, na parang instant mommy, madaling lutuin, mamaya-maya, makakain mo na. Hallelujah. Madalas ay nagsasayang tayo ng panahon sa halip na gamitin sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Aminin natin sa hindi. Lahat tayo guilty sa bagay na yan. Kapag walang karamdaman, kapag sumasagana, parang nakakalimot, no? Pero sabi ng Panginoon, forget not all my benefits. At kasama na riyan ang lagi mong kinakausap ang pinanggagalingan ng benefits. And that is true prayers only, mga kapatid. Kaya kapag nag-suffer ulit tayo, saka naman na tayo mananalangin, hihingi ng habag sa Panginoon. Yan yung naging cycle kasi ng bayang Israel sa panahon ng mga judges na hindi nagpalitaw ng propeta ang Diyos. Hallelujah. Magtatagumpay sila sa kaaway ngayon. So, magpapasalamat sa Panginoon hanggang sa nakakalimot na naman sa mga gawa ng Diyos. Papahintulot na naman sila sa pagkaalipin sa mga kaaway. Hallelujah. At yun na naman, tatawag na naman sa kapalan sila, tatawag na naman sa Panginoon. So, may mga ups and downs. Naalala lang ang Panginoon sa panahon ng pangailangan. Pero nakakalimutan siya sa panahon ng mga victories. Hallelujah. Nawa hindi, lagi natin maalala, mga kapatid, sa mga panahon na mabuti man o hindi mabuti ang ating nararanasan, ay buhay na natin ang laging magluwalhati sa pangalan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. On their part, He is blasphemed, but on your part, He is glorified. But let none of you suffer as a murderer, a thief, an evildoer, or as a busybody in other people's matters. Hallelujah. So may paalala dito ang banal na kasulatan, kung may mga suffering na ipapahintulot ang Diyos na dapat hindi mo pagtakahan, wag ka naman mag-suffer dahil nag-murder ka. Ano sabi ng ating Panginoon? Mapuot ka lang sa iyong kapatid, murderer ka na. Nung sino rito napupuot sa kapatid?
Kung meron na pupuot sa kapatid na naririto ngayon, may kasama tayong murderer dito. Di ba? Kapag ka tumingin ka lang na may pagnanasa sa sino man, nagkasala ka na ng adultery. Di ba? Kaya hindi po literal lang na mga bagay ang ating nababasa dito, kundi may spiritual na significance din. An evildoer or as a busy body in other people's matters. Ay, mga busy-bisihan. Di ba? Wala ka nang ginagawa, pinapakialaman mo pa yung mga nagpapagal sa gawain ng Panginoon. Yan yung mga busy body. Yung akala mo busy-busy sa kingdom of God, pero mga tamad at walang ginagawa. Tapos pinapakialaman pa yung pagsisikap ng iba. So ayaw ng Panginoon ng ganon. At may mga kakibat na mga wrong suffering ang bagay na ganon. Yet if anyone suffers as a Christian, di ba sabi ko sa inyo kanina, na hindi naman mga fellow believers ang tumawag na Kristiyano sa kanyang kapwa Kristiyano, kundi mga unbelievers. If you suffer as a Christian, sa iyon. Kaya ginamit yung salitang, if you suffer as a Christian. Dahil yung salitang Kristiyano ng panahon na ito ay ginagamit ng mga unbeliever para kutsain ang mga tagasunod kay Kristo. Hallelujah. Yet, if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed. Ilan dito sa mga young people natin ang talagang nakitaan ng mga pagtitiis sa kanilang mga school, sa mga kaklase, mga teachers, na halos tawagin ng mga aswang dahil sa haba ng buhok, sa kabanalan sa pananamit. Pero sino mga young people na tiniis ang ganong mga karanasan, mga suffering, habang kayo nasa inyong mga school at nasa inyong mga trabaho? Diba? Pinagpala kayo ng Panginoon kung inyong tinitindigan ang salita ng Diyos kahit sa dami ng mga sufferings na yan. Hallelujah! At kung merong hindi na natayuan ang bagay na ito, ay encourage natin sa Panginoon, palakasin sa pananampalataya. Huwag lang magtago sa Instagram, mga young people. Huwag lang i-unfollow yung mga elders, si pastor, o mga nanay, tatay sa pananampalataya kasi akala natin hindi makikita. Ilan dito mga young people ng mga sekreto sa Instagram? Na ang Instagram ay nagiging mundo ng mga secretive ng mga young people sa ating panahon. Hallelujah. Kaso merong mga nakakalusot eh. Kasi wala pong lihim na mananatiling lihim. Merong mga hinahayag ang Panginoon sa takdang panahon. Kaya, kung meron man tayong confidence, huwag sa mga bagay na may kalikuan. Ang maging kumpiyansa natin, mga bagay na matuwid dahil merong benefits po yan. Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. Amen? Hallelujah. So hindi natin dapat ikahiya na tayo ay malaman ng ating mga mahal sa buhay na tagasunod tayo ni Kristo, na tinitindigan natin ang pananampalataya. Huwag kang mahiya na ipakilala sa boss mo na ikaw ay mananampalataya. Naalala ko tuloy, nung pumunta kami for the first time doon sa summer church anniversary, nahirapan ako magpaalam doon sa kliyente ko. Dahil sabi ng Diyos daw sa kanya ay magtrabaho ako ng Sunday. Sabi ko, ibang Diyos yata yung nagsabi sa'yo niya na. Hindi po yan ang sinabi ng Diyos ko eh. Ang araw ng Sunday ay para sa Kanya, hindi para sa'yo. Di sabi ng Diyos sa akin eh, sabihin ko sa'yo, magtrabaho ka ng Sunday dahil kailangan sa business ko. Hallelujah. Tapos sabi niya, sige na, magtrabaho ka ng Sunday, minsan lang naman ito. Dudoblehin ko, titriplehin ko yung sahod mo. What a temptation. Ang sarap pakinggan, doblehin, titriplehin yung sahod. Pero, di bali nang walang sahurin, magpupunta ako sa gawain ng Panginoon para magsamba sa Kanya. Bahala ka na riyan. Di ko kailangan ang salapian, kailangan ko yung Diyos na magbibigay ng mga provision na ito. Do not cut off the blessing for just a lugaw. Hallelujah. Di ko alam kung ano espiritu yung sumapi sa taong yun. Pero ganyan ang kaaway laban, mga kapatid. Gumagamit siya ng mga pandaraya. Kaya nga sa huling mga araw na ito, maglilipana sa ating panahon ng mga bulaan, di ba?
bula ang Kristo, bula ang propeta, bula ang guru, para lang sa mga worldly pleasure nila. Pero the elect can never be deceived, ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kahit gaano man kalaki ang offer, i-consider natin palagi ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So, nais kong basahin ang Romans chapter 5 para ipakita ang ilang mga bagay tungkol sa sufferings na if you suffer as a Christian, you're doing well, you are commendable before God. Sabi rito sa verse 1 ng chapter 5, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen? Nararanasan nyo ba yung kapayapaan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus buhat ng ikaw ay sumampalataya? Hallelujah. Baka mamaya may mga nanay dito ang hindi na makatulog dahil hindi tanggap sa sarili niya na nangungulubot na ako. Hindi ko carry. Hallelujah. Talagang mapupunta ang bawat mga nabubuhay ngayon, kakauwian talaga yan. Sabi pa ni Kuya Joey, dati kami yung mga bata, ngayon kami yung mga tumatanda na. Hindi talaga mapipigilan. Alam nyo kung bakit? Para ma-enjoy natin ang pangako ng Diyos na translation of the body. Ang mga suffering sa mga bagay na nararanasan natin sa katawang ito ay hindi katumbas ng kaluwalhatiang mahayag pagdating ng tamang panahon. Amen? Pero lahat ng mga sufferings na yan, i-enjoy mo lang dahil merong unspeakable joy na ipaparanas ng Diyos. Pag kayong nagre-rest na kaluwalhatian, Spirit of glory sa ating puso ay nahayag na sa panahon na yan, mga kapatid, ay lalo kang magbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Kaya pala, pinahintulutan mo ako sa mga sufferings dahil pag binihisan mo na ako ng kaluwalhatian, ganito pala ang pakiramdam ng nasa kaluwalhatian ng Panginoon. Ano ba't ma-enjoy mo yan? Kung ikaw ay nagtiis ng maraming mga tiisin. Amen? May patotoo ka na may share sa Panginoon. May babahagi kang testimony sa Panginoon. Hallelujah. Kaya nga kapag meron kang masarap na kinakain at tinanong ka ng katabi mo, masarap ba yan? Huwag mo sabihin yes kung hindi mo natikman. Kailangan ikaw ang may karanasan. Sabi ng kaibigan ko, masarap daw eh. No. Do you think you are glorifying God sa bagay na yan? Sabi ni tatay, ni nanay, huwag pabayaan ng gawain. No. Dapat ito'y manuot sa iyong personal na pagkilala sa Diyos. Di ka dapat nakadepende sa sabi ng iba. It must be revealed individually, personally sa bawat isa sa atin. Kaya tingnan ninyo yung mga matatanda natin dito, mga nanay at tatay. Kahit hirap na maglakad, nanlalabo na ang paningin, pero sige pa rin, masipag sa pagdalo sa mga gawain. At kung kaya pang maglakbay ng mga malalayong fellowship, ay ginagawa nila sa kapurihan ng Panginoon. How about the young people? Di ba? We're spending a lot of money sa mga pleasure and walang masama dyan. Pinagpala ka ng Panginoon. But how many times did you spend money dahil sa gawain ng Panginoon? So doon tayo ngayon nagkakaproblema. You're willing to invest a lot of money by your own pleasure, but never in your mind to allocate some investment para naman sa kaluluwa mo. Eh ano ba papatabain natin dito? Yung ating katawan o ating kaluluwa? Brothers and sisters, I would that you nourish your soul. Dahil yung kaluluwa ang tumanggap ng buhay na walang hanggan. Pero yung katawang lupang ito, mawawasak ito, hindi nito kakayanin ang kaluwalhatiang na nakahimlay sa ating mga kaluluwa. And there's always the perfect time of God para i-break away ang katawang lupang ito. Hindi kasi bagay itong laman na to, hindi bagay sa eternal life eh. Hindi ito ang nakadesign para sa buhay na walang hanggan na ma-enjoy natin sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulations. Amen? 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 Totoo ba na tayo nagagalak sa mga tribulation? At sinasabi natin, purihin ang Diyos sa panahon ng mga karamdaman. Purihin ang Diyos sa panahon ng mga kagipitan. Purihin ang Diyos sa
sa panahon ng mga kalumbayan, purihin ang Diyos sa panahon ng mga kahinaan. May ganun ba tayong karanasan, mga kapatid? You're proclaiming the glory of God in times of tribulations. Hallelujah! Knowing that tribulation works patience. Sa iyong suffering mo ay nahahaluan na ng endurance. Ang resulta ay patience. And patience, nagbubunga ng experience. Ano tong experience na to? Karanasan na magkatotoo ang salita ng Diyos na pinapanampalatayanan mo. Karanasan na magmaterialize sa buhay mo yung salitang narinig mo sa pangaral at nababasa mo sa kasulatan. And experience, hope. Pag ikaw may karanasan, ewan ko lang kung hindi ma-develop ang buhay na pag-asa sa'yo. Amen? Kung naranasan mo ang provision ng Panginoon, ang healing and salvation niya, how can this body, this vile body, be not changed by the power of God sa araw ng pag-agaw? Amen? Kaya yung mga nararanasan natin ng mga dakilang gawa ng Diyos ngayon, foretaste pa lang yan ng higit na mga dakilang gagawin ng Diyos sa darating na mga panahon. Foretaste pa lang yan. Kumbaga, pinapalasa pa lang sa'yo ng Panginoon, sarap na sarap ka na. Pinapatikim pa lang sa'yo ng Panginoon ay talagang napakainam na sa panlasa mo. How much more kapag dumating na ang realidad, mga kapatid, ay hindi tayo magkakamayaw sa pagpupuri at pagluwalhati sa Panginoon. Pero ngayon pa lang na may mga sufferings, ipakita natin na tayo nagpupuri pa rin sa Panginoon. Nag-glorify pa rin sa Panginoon. Hallelujah, hindi yung pagbigo ka sa pag-ibig, iba na ang pupuntahan mo. Tumawa si Sister Leia. Sister Leia, kahit na wala nang asawang masasabing magiging breadwinner, pero nagpatuloy pa rin sa Panginoon. Hindi ba ang Diyos naluwalhati sa buhay mo, Sister Leia? Sa mga nanay natin dito, Sister Ami, Sister Des, mga tumanda na lang sa pananampalataya na walang masabing kasamang brother, husband, na nagtaguyod sa pamilya, pero hindi pinabayaan ng Panginoon, hindi pinagkulang ng Diyos. Sila ngayon ay mga pattern sa pananampalatayang ito na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Minsan iniisip natin, lungkot siguro nung pamilya na walang padre de pamilya, no? Pero bakit nakayanan ng ating mga nanay sa pananampalataya? Dahil sa buhay na Diyos na hindi umiwan at nagpabaya sa kanila. Ito ba ang ibig ng mga young people na maranasan? May mga witness, mga living witness tayo ngayon na pwede nating marinig ang kanilang mga patotoo ng mga benepisyo na galing sa pananampalataya. Tingnan ninyo, not only so, but we glory in tribulations, knowing that tribulation works patience, and patience experience, and experience hope. Pwede tayong mangarap. Mag-aaral ako na mabuti para makapunta na Australia, ng New Zealand. Gusto kong maranasan ang buhay doon. Di ba? Kaya sige tayong tiyaga, pagtitiis, pagsisikap, para maapakan natin yung mga lupa na yan, na napapanood lang natin sa mga vlogger, di ba? So yun ang mga panlupang mga perspektibo sa buhay. Pero kung dadalhin natin sa spiritual, dapat ganun din tayo, mga kapatid. Kung ibig nating tayo ay madagdagan ng patience, ng karanasan, ng pag-asa, kilos-kilos tayo. Sobrang lamig ng panahon ngayon, pero galaw-galaw. Amen? Galaw-galaw sa pananampalataya upang umalab ang ating mga puso sa pananampalataya. Dahil alam niyo, mga kapatid, pagka naglalagablab ang pagsubok, pero yung pananampalataya mo nanlalamig, naku po, pagtatawanan tayo ng dyablo. Dapat ikaw ang magtatawa sa dyablo, mga kapatid, sa mga panahon ng mga sufferings. Dahil meron na tayong example, ang ating Panginoon nagtagumpay na eh. Sabi pa ng aklat ng mga awit, bago pa magsimula ang labanan, naghanda na ng Panginoon. A table spread for you. Hallelujah. Naghanda na ang Panginoon ng piging. Baligtad. Bakit? Sinisigurado kasi ng Diyos ang mga sumusunod sa kanyang kalooban, mayroong tiyak na pagtatagumpay. Amen.
Kaya nauuna ang celebration bago ang battle. Amen? Dahil ang karanasan mo ang nagpapatotoo, nagpapatibay sa puso mo. At may buhay ka ngayon na pag-asa na talagang tototohanin ng Diyos ang kanyang salita. Because He's a faithful God. Siya'y tapat na Diyos. Tingnan ninyo. And hope maketh not ashamed. Minsan natatakot tayo, no? Na dinalangin na ang kagalingan ng isang may karamdaman. Pero kinakabahan pa rin tayo para sabihin, magaling na yan. May sa loob natin nagsasabi, magaling na yan, no? Pilay-pilay pa eh. Mataas ang lagnat. Anong magaling na? Kaya minsan, natatakot tayong salitain kung ano yung inuudyok na espiritu sa atin dahil nakikita kasi natin yung nakikita ng mata eh. Pero yung unseen things hindi makita dahil pinanghihinaan tayo ng loob. Hallelujah. Hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. So just try to imagine, mga kapatid, you cannot glory in tribulation and receive patience and experience and hope kung hindi mo naranasan ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Di ba? Love is patience. Ang pag-ibig ay pasensyoso. Ang hirap ng Espanyol. Pasensyoso ang pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos. He's a long-suffering God. Kaya nga, kahit marami tayong mga pagkukulang, kahit anong iwas natin sa pagtawag ng Diyos, kahit anong katigasan ng puso natin, ang kinauwian pa rin natin ay biyaya ng Diyos. Bakit? Akala ninyo tayo lang naghihintay sa pagparito ng Panginoon with all patience? Hindi Kahit ang Panginoon, naging pasensyoso siya sa atin hanggang sa tayo'y sumuko na, hanggang isurrender na natin ang ating mga buhay para maglingkod at ipaglingkod sa Diyos. Can you realize that? Ako, kung hindi sa pagiging long-suffering ng Panginoon ay marahil pariwara ang buhay ko ngayon sa sanlibutan. Maaring masagana ka financially pero nagdurusa ka sa spiritual ng mga pangailangan. And the world just cannot understand it. The world just cannot believe it. They just can't realize it. Na merong spiritual hungering, poverty na nangyayari ngayon sa ibabaw ng lupa. Hallelujah. Kaya gusto nila pumunta sa mga mayayamang bansa, kaya sinisikap nila lahat ng pwede nilang gawin para maabot yung kanilang mga pangarap dahil akala nila nandun yung kaginhawaan, pero meron lang kaginhawaan na pinapakita ang Biblia, yun ang presensya ng Diyos. Kaya let's strive for the glory of God. Amen? At hayaan natin ang mga pagsisikap natin ay dalhin tayo sa pag-progress sa pananampalataya, mga kapatid. Yes, maaaring hindi mo natupad yung pangarap mong maging engineer, teacher. Pero available pa, mangarap ka na mabihisan ka ng buong larawan ng ating Panginoong Hesukristo. Pwede ba natin maging pangarap yan? Na tayo ay lubos ng maging kamukha ng ating Panginoong Hesukristo. Pwede ba maging pangarap ng mga young people yan? Na going back to the image and likeness of our God through Jesus Christ? Hindi pa natin alam kung magiging ano tayo, but when He's revealed on that day, magiging, kung ano siya, magiging katulad tayo niya. Amen? We will be as He is. Hallelujah. Kaya marami mga tiising ito, mga kapatid. Hallelujah. Makikita natin ito sa buhay, hindi lamang natin dito, di ba? Sa kasaysayan ng Biblia, ang mga matatapat sa Panginoon, kabilang na dyan ang 3 Hebrew brothers. Si Jonah, tumanggi sa tawag ng Panginoon. Sa halip na pumunta ng Nineveh, doon siya pumunta sa Joppa. Ang ibig sabihin ng Joppa ay maganda. Diba? Ang Joppa mo naman, sister. Hallelujah. Pinili ni Jonah ang sarili niyang kalooban. Pero kapag ikaw ay elect at predestinado,
Kahit anong liko-liko mo, magpuri ka sa Panginoon, doon ka pa rin mauuwi sa feeling niya, sa presensya niya. Inaayos pa rin ng Panginoon ang course ng iyong buhay. Purihin ang Panginoon dahil kung hindi, ay talagang wala na tayong pag-asa sa ibabaw ng lupang ito. Mawawakasan na lang ang ating buhay ay hindi pa natin nakilala ang biyaya ng Panginoon. Pero napakabuti ng Diyos. Kahit na napaka-heights, nasa heights ang puso ni Jonah, imagine. Ayaw niyang sundin ang Diyos dahil alam niya ang Diyos ay mabiyaya. Nagagalit ka lang ngayon dahil pasawayan, pero kapag ka nagsisiyan, lalambutin yung puso mo. Bakit hindi? Hindi ba yun naman talaga ang dapat mangyari? Napuputang Diyos sa mapagmataas, pero nalulugod sa mga mapagpakumbabang puso. Pero ayaw ni Jonah. Gusto ni Jonah pagka sinabi ng Diyos na hatulan niya ang mga pasaway, ang mga matitigas ang puso. Gusto ni Jonah gawin talaga ng Diyos without realizing or without considering the grace of God for these people. Kung humingi ng tawa ng mga taong ito, gusto mo pa rin lipulin sila ng Diyos? Ganon ba ka-unrighteous ang Diyos? Ganon ba ka-unjust ang Diyos? No way! Hallelujah! Hindi unjust ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. He is not unrighteous. Pero dahil gagamitin niya si Jonah, nag-suffer si Jonah for wrongdoing. Can you remember the suffering of Jonah? Na ang daming nadamay? At diyan, na-realize niya, siya yung dahilan kung bakit maraming suffering na nangyayari sa kanyang paglalakbay. At napakahirap mag-invest ng buong buhay sa mga paglalakbay na ang suffering ay nararanasan mo dahil sa pagtalikod mo sa kalooban at sa tawag ng Diyos. Amen? Napakahirap. Malulustay ang lahat ng mayroon ka nang walang babalik sa iyo. Pero kapag ini-invest mo ang lahat ng meron ka, though there is suffering, pero hallelujah, ikaw ay nagpapatuloy dahil ito ang disenyo sa iyo ng Diyos, then you're doing good. Nagbe-benefit ka sa mga sufferings na yan. Wala rin nagawa si Jonah. Ang ganda-ganda siguro ng hinanda ng Diyos na sasakyan niya papuntang Ninive, no? Isipin mo yan, naging isda pa. Barko na, naging isda pa. Kayo ba, sa loob ng isda, kahit gaano kalaking isda yan at gawing, tawag dyan, traveling means ng Panginoon para mapuntahan mo yung Ninive, payag kayo? Sa piling ng atay, sa piling ng baga, sa piling ng puso ng isda, sa piling ng mga, kung ano-ano pang mga bituka. Gusto niyo maglakbay? Sa piling ng bituka ng isda? Tapos mayroon pang, akala mo, nag-i-splash na refreshing na tubig, pero laway pala ng isda, nag-i-splash. Pero yun yung course na ginusto ni Jonah. Pero salamat pa rin sa Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, kapag ka binabalik ka na ng Panginoon, pagka nagsasuffer ka, luwalatiin mo ang Diyos sa suffering na yan. Hallelujah. Kaya kahit anong likot ng isip ni Jonah, doon din naman ang punta niya sa Ninive. Nagsisi. Sabi ko na nga ba, kaya ayokong sumunod sa iyo Dahil kapag nagsisi itong mga ito lalambot ang puso mo Patatawarin mo sila, bibigyan mo pa sila ng chance. Yun ang ating Diyos na pinaglilingkuran Gayahin din natin ang Diyos sa ganyan niyang katangian. Kaya nga sa suffering na yun ni Jonah, hindi niya matututunan, hindi marerefine ang kanyang character according to the character of God kung hindi yan ipaparanas ng Diyos. Walang mapupunta sa langit na gano'n ang kaisipan, taliwas sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Kaya ano nangyari? Kinakailangan pang, minsan, totoo nangyayari yung kasulatan, di ba? Kinakahabagan mo lang yung gusto mong kahabagan. Pero dapat yan ay mostly applicable sa Panginoon dahil siya ay nakakaalam ng puso ng tao. Tingnan niyo, ginamit yung kikayon kay Jonah. Ang sarap ng feeling ni Jonah, nalililiman siya sa sobrang tindi ng init ng panahon, pero may kikayon na ang bilis lumago. Talagang magagawa ng Diyos, pagka meron siyang layunin. Basta espesyal ang layunin ng Diyos sa buhay mo, talagang lahat ay pabibilisin ng Diyos. Minsan naman, padidelayin niya. Yan ang pagpapasya ng Diyos, hindi tayo pwedeng magreklamo. Lumago hanggang sa na-comfort si Jonah, naliliman siya. Kaso biglang nagpalitaw din ang Panginoon ng uod,
Kinain ng dahon ng kakayon hanggang sa namatay at naawa si Jonah. Sa puno naawa, doon sa mga taong panananganan pa ng Espiritu ng Diyos na nagsisisi naman, hindi naawa. Minsan, ganun tayo kagaya ni Jonah. It's more like you, yourself, than God alone. Minsan ganun ang perspektibo natin at hindi naaalis ang ganung kaisipan liban na tulungan tayo ng Diyos. Kaso, hindi natin na-appreciate yung tulong ng Diyos minsan kasi may kasamang hapdi, may kasamang suffering. Pero ngayon, mas malinaw na sa atin mga kapatid, na kapag may layunin ng Diyos, ang suffering na yan ay hindi sa walang kabuluhan. Your suffering is not purposeless. Your suffering has a purpose. Hallelujah. Kaya, kung hindi pa pinalitaw ng Panginoon yung kikayon, ay hindi marirefine ang character ni Jonah. Look at Saul, di ba? Si Pablo sa Acts chapter 9, and we are going to end. Acts chapter 9, mga kapatid. Sorry. Si Pablo, siya pa lang si Saul ay lumapit sa punong saserdote sa kanyang panahon, the chief priest ng Pharisee religion sa kanyang panahon. Humingi siya ng authority letter kasi papunta siya ng Damascus para lahat ng mga makakasalubong niya ng mga Kristiyano ay ipapadakip niya, uhulihin niya. At kung hindi sumunod ay he will order killing them. Papatayin. So imagine that. Si Pablo na siya ay masyadong sobrang tapat sa kautusan. Siya ay masasabi nating dogmatic sa kautusan, legalistic pagdating sa kautusan ni Moses ng Torah. Humiling, hallelujah, para magkaroon ng authority na usigin ang mga Kristiyano sa kanyang panahon. Sa verse 1 ng chapter 9 ng Book of Acts, then Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord. Si Saul ba yan? Yes, si Saul yan. Manguusig, numero 1 manguusig ng mga Kristiyano sa kanyang panahon. Went to the high priest and asked letters from him to the synagogues. Yung synagogues, yan yung mga simbahan po yan ng mga Hudyos sa panahon na yan. Synagogues of Damascus. So that if he found any who were of the way. So yung capital W-A-Y, the way, yan mismo ang tawag sa mga Kristiyano sa panahon na yan, yung the way, yan yung kulto ng mga, tawag dito, yan, ganyan tawagin ng mga unbeliever as a cult ang Christianity sa panahon na yan, ng early church. The way. Bakit nila kinukutya ang mga Kristiyano na, ayan na naman yung the way, ayan na naman yung mga firstborn. Parang ganun yan, mga kapatid. Yan ang mga kulto, ang haba ng buhok, mamaya-maya lilipad na yan. Diba? Pero salamat, invincible na tayo sa mga ganyang mga panunuyan. O, nandyan na naman yung mga the way. Kaya nila tinatawag na the way ang mga Kristiyano kasi sabi ni Jesus, diba, sa John chapter 10, kung hindi ako nagkakamali, I am the way, the truth, and the life, sabi ni Jesus. Kaya yung mga follower ni Jesus, tinatawag na the way. Hindi my way, the way. Iba yung my way, sa mga lasenggero po yun. Hallelujah. So that, sabi rito, if he found any who were of the way, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. So kapag mayroon siyang nakasalubong sa daan na nasa kulto ni Jesus, diba? Kaya wag kayong magtaka, don't think it strange, kahit masakit pakinggan kung minsan, diba? Natawagin ang mga bride, ang anti-message believers ng mga kulto, wala tayong magagawa. Yung ulo tinawag na kulto, yung early church tinawag na kulto. Makaka-escape ba tayo sa ganitong mga pang-uusig ng sanlibutan? We cannot escape it, but we can have victory, we can overcome it, because Jesus said, I have overcome the world.
whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. Aarestuhin ko yung mga yan. Ikukulong ko yan. Hallelujah. They will become prisons. As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. So habang siya'y naglalakbay papunta ng Damasco, ay merong liwanag na lumiwanag mula sa langit. Then he fell to the ground. Napasubasob siya and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? So, naka-encounter ng pillar of light si Saul. Hallelujah! At merong tinig na nagsabing, Saul, Saul, bakit mo ako pinag-uusig? Sino ba inuusig ni Saul? Very evident naman, di ba, mga the way, yung mga kultong Kristiyano sa panahon niya. Hallelujah! Yun yung inuusig niya, pero bakit sabi ng langit? Bakit mo ako inuusig, Saul? Sino rito nakakaunawa ng ating naririnig? May dahilan ba kayo para magpuri ngayon sa Panginoon? Hallelujah! You are partaking with the suffering of Christ kasi. Kaya, Kristiyano, bride ni Kristo, huwag mong sarilinin yung suffering mo. Kasama mo si Kristo sa pagtatagumpay sa suffering na yan. Amen? Kaya huwag mong isipin na nag-iisa ka na kapag nagsasuffer ka. Hindi pwedeng nag-iisa ka. Kasama mo palagi ang Panginoon dahil you are just partaking with His suffering. And he said, Who are you, Lord? Ano sabi ni Saul? Who are you, Lord? Remember, si Saul ay diehard siya na believer ng Torah, ng kautusan ni Moses. He knows the God of Abraham. He knows the God of Isaac. He knows the God of Jacob. But he has no relationship to that God. Kaya ang sabi ni Saul, sino ka, Panginoon? Did he address it correctly? Yes. Na-address ni Saul ng tama na ang tinig na yun ay ang Panginoon. Alam niya na ang Panginoon yun, pero hindi niya kilala. Naintindihan po ba natin? Ibang bagay ang alam mo ang Diyos sa pinaglilingkuran mo, ibang bagay na kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. At lalong ibang bagay, nakilala ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! So, dito nasubukan si Saul sa kanyang pagiging diehard na believer ng kautusan. Dito nasubukan ang kanyang pagkakilala nga sa Diyos. Because all these years, all this time, what Saul is believing in himself, nasa tamang relihiyon ako, nasa tamang Diyos na pinaglilingkuran ako, nasa tamang credo at dogma ako, na galing sa Diyos. All his life, that's what he believes. Pero isang araw na ang pillar of light ay tumama sa kanya, na-expose ang katotohanan na si Saul ay hindi niya kilala ang Diyos sa kanyang pinaniniwalaan na sa tuwing uusigin niya, arestuhin at gagawing prison ng mga mananampalataya, isip niya, naglilingkod siya sa Diyos. Isip niya, kinokomment niya ang Diyos. Isip niya, napapapurihan niya ang Diyos. Well, he's not correct. Pinatunayan ng Diyos na nagkakamali si Saul. Salamat sa Diyos. Hallelujah. May paraan siya para ituwid tayo. And we must always be ready para ituwid na tayo ituwid ng Diyos. By all means. Tingnan ninyo. And he said, Who are you, Lord? Hallelujah. Who are you, Lord? Kaya hindi ka taka-taka, di ba? Maraming mga nakakaalam sa Diyos sa ating panahon, pero hindi nila kilala ang Diyos. Hallelujah. Hindi nila kilala kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran nila. Kaya ba kilala niyo ang Diyos ang pinaglilingkuran ninyo natin? Wala na tayong pagdududa, wala na tayong question pa. Na wala tayong ibang Diyos kundi ang ating Panginoong Hesukristo, gaya na nagpakilala sa, hallelujah, ating kapatid si Apostol Pablo. Hindi niya kasi kilala eh. Sa ating panahon nga eh, daming mga Diyos ng mga relihiyon. May 2 Diyos, may 3 Diyos, pero salamat sa biyaya ng Diyos. Isa lang ang Diyos na nagpakilala sa atin na dapat natin paglingkuran. Isang Diyos na nahayag sa 3 manifestasyon. Amen? Unay, nagpakilala siya bilang
ama. Pangalawa, sa panahon ng mga alagad ng mga apostol, bilang anak sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. At sa ating panahon, bumalik siya sa kanyang original na kalagayan as the Holy Spirit. Amen? Upang baguhin ang buhay ng bawat isa sa atin. Amen? But there's only one God na kilala natin at nagpakilala sa atin. Kaya sa karanasang ito ay walang dalawang Diyos, walang tatlong Diyos. Isa lang ang Diyos na may tatlong manifestasyon sa kanyang sarili. Hallelujah! Then the Lord said, I am Jesus whom you are persecuting. Kailan niya persecute si Jesus? How many of you can recall? Nakasama niya ba personal ang Panginoong Jesus? Nakasama niya ba sa paglalakbay sa paglalayag? Nakasama ba ni Saul si Jesus Christ ng face to face, heart to heart? Doon sa Last Supper. Nakasama niya ba? Nakasalo niya ba si Pablo? Hindi rin Si Judas yung nandoon hindi si Pablo Hallelujah. Pero bakit sabi rito ng tinig, ako si Jesus na yung pinag-uusig? Sino ba pinag-uusig ni Saul? What do you think? Kung ano naramdaman ni Saul? I believe si Saul ay intelligent enough to discern may mali sa kanyang ginagawa. At tama itong kanyang naririnig na tinig. Remember, si Saul, napakatalinong tao niyan. He's Pharisee of the Pharisees. Hallelujah. I am Jesus whom you are persecuting. Is it hard for you to kick against the goads? So you see mga kapatid, kapag tayo nakakaranas ng mga persecution, these all tribulations, huwag kang mag-alala. Habang ikaw ay nagsasuffer, partaking the suffering of Christ, for the name of Jesus Christ, tinitiis mo yan, hindi talaga ikaw ang pinipersecute, kundi ang Diyos na sa katauhan ng ating Panginoong Yesus ang pinipersecute ng mga taong ito that makes our heart suffered. Is it hard for you to kick against the goads? So he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Nawa, ganyan yung ating response, mga kapatid. Nang magpakilala ang Diyos kay Saul, hallelujah, ang kanyang response, anong ibig mong gawin ko, Panginoon? Ngayon, nakikilala na ni Saul at tatawagin na siyang Pablo, hallelujah. At ano sabi rito? Then the Lord said to him, arise and go into the city and you will be told what you must do. Ang layunin, hallelujah, ang purpose ni Saul ay para arestuhin at patayin ang mga Kristiyano sa daan patungo sa Damascus. Pero iba ang nangyari. Sa halip na gawin niyang prison ng mga mananampalataya, siya ngayon ang naging prison ng biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. Nabago ang layunin ng buhay ni Saul dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya kung may mga mahal tayo sa buhay na matagal na nating dinadalangin at tila walang pag-asa, kung sila pa itatanggap sa biyayang ito, huwag kang mawalan ng pag-asa. Amen? Dahil kung si Saul nga, na numero 1 sa mga persecutor sa panahon ng early church, ay biniyayaan ng Panginoon, how much more ang ating mga mahal sa buhay. Hindi baga, bibiyayaan din sila ng ating Panginoon, mga kapatid? Pero wag maging matyaga tayo at matiisin sa pagdulog sa kanila sa panalangin. Then, hallelujah, si Apostol Pablo, na dati ay Saul, ay naging prisoner of Christ. Instead of making the early church a prisoner, siya ngayon na naging prisoner ni Kristo. What a grace of God! Kaya nga, nang nagkatipon ng mga alagad, ng mga Hudyo, sa konseho na yun, pinagtatalunan nila, hindi, ang kaligtasan ay sa kautusan ni Moises. Hindi pumayag si Pablo. No! Ang kaligtasan ay sa biyaya ng Diyos. Hallelujah! Bakit yun sasabihin ni Pablo? Dahil naranasan niya, siya mismo sa sarili niya, hinatulan niya na sa mga persecutions niya, sa kasamaan niya sa mga mananampalataya, hindi siya karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, pero biniyayaan pa rin siya ng Panginoon. Kaya ang conclusion niya, ang kaligtasan ay sa biyaya lamang ng Diyos.
And ano sabi ni Pedro? Tama ang kapatid natin na si Pablo. Salvation is of the grace of God. Amen? Kaya yung ating mga katabi, wag natin tratuhin ng hindi tamang pagtrato. Dahil baka yan ay katulad ng karanasan ni Saul. Tratuhin natin ng tama ang isa't isa. Dahil yung mga katabi ninyo, sila ay mga tagasunod ni Kristo. Iniingatan nila ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. Amen? Hallelujah! Kaya sa huling mga talatang ating babasahin, sabi ko, saglit lang to eh. I'm sorry if you suffered a lot of time. Hallelujah. Pero purihin pa rin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, ay nais kong basahin itong naging patutuon ni Apostol Pablo dahil ipinakita talaga ng Diyos sa kanya kung paano nag-suffer ang mga innocent na mga Christian sa kanyang panahon dahil sa higpit niya sa kautusan. Ito naman, ang Diyos ay hinayaan siyang sumuong sa mga suffering kasama si Kristo. 2 Corinthians chapter 11 verse 23, Are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more. In labors more abundant. Mas marami akong mga hirap. In stripes above measure. Mas marami akong latay. In prisons more frequent. In deaths oft. Of the Jews 5 times received, 40 stripes save one. Kulang pa ng isang hampas. Thrice was I beaten with rods. Once was I stoned. Grabe ano? Ang dami mga suffering sa dinaanan ni Apostol Pablo dahil sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Once I was stoned. Thrice I suffered shipwreck. A night and a day I have been in the deep. In journeyings often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils by mine own countrymen. Can you imagine that? Wala na itong mapuntahan yata si Pablo, naligtas yung buhay niya. Lahat na lang, puro panganib, puro suffering. In perils by heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea. Brother, puro perils yan, puro kapahamakan yan ah. Hallelujah. Teka lang, meron pa. Hallelujah. In perils among false brethren. In weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness. Fasting, no? Ang daming mahilig mag-fasting to si Pablo eh. Pero double meaning yan. Fasting na talagang walang makain at some point of time of his life. Talagang tiis siya. Salamat, may mga panahon na wala tayong pambili at natututo tayong mag-fasting at makipag-ugnayan sa Panginoon solemnly and much deeper. In cold and nakedness, beside those things that are without, so, maliban doon sa mga hindi niya nabanggit, that which cometh upon me daily, bukod pa yung araw-araw na nararanasan niya. The care of all the churches. Dami ring suffering sa mga churches na kanyang inaalagaan. Siguro, lalo na dito sa Corinto, ang daming matitigas ang ulo, ang daming mga pasaway. Nagsasuffer na ang manggagawa, suffer pa rin sa mga hindi magkasundo ng mga miyembro ng simbahan, ng gawain ng iglesia. Di ba? Kaya kung iisipin natin yung mga personal na mga suffering ng ating mga manggagawa, ay marahil sapat na yun para magsumikap tayong ma-refine ang ating character. Na kapag may mga bagay na hindi naayos ay unti-unti, by and by, natututo tayong magparaya, magpakumbaba, kumilala sa authority ng salita ng Panginoon at nagiging madali ng panaingan, mga kapatid. Amen? Dahil yan yung mga kandidato sa rapture, yung mga refine ng character. Who is weak and I am not weak? Sabi ni Apostol Pablo, who is offended and I burn not? Sino bang hindi na-offend? If I must needs glory, I will glory of the things which concern mine infirmities. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Kaya sa lahat ng mga sufferings na naranasan ni Apostol Pablo, ang kanyang conclusion, hallelujah, ay magluwalhati sa mga bagay na nararanasan niyang hirap. Amen?
Kaya ganun din ang ating gagawin. Let us glory in tribulations. Let us glory in sufferings, partaking the suffering of Christ, at bahala ang Panginoon sa ating mga pagtatagumpay. He can make us escape. Hallelujah. Siguro last na lang ito. Hallelujah. Sa 2 Corinthians chapter 10, mga kapatid, kaya ang sabi rito, verse 13, chapter 10, verse 13, there hath no temptation taken you but such as is common to man. But God is faithful. Who will say amen? Ang Diyos ay tapat. Who will not suffer you to be tempted above that you are able. Amen? Hindi kanya hayaang mag-suffer sa hindi mo kaya. Hallelujah. But will, with the temptation, also make a way to escape. Hallelujah. That ye may be able to bear it. Amen? Purihin ang ating Panginoon. May paraan ng Diyos para mapagtagumpayan mo ang mga suffering, sa mga trials, sa mga temptation. Dahil bibigyan ka niya ng lakas ng pananampalataya. Bibigyan ka niya ng tibay, ng kalooban sa pananampalataya, that you may be able to bear it. Now, pukusan ninyo ng pansin ang verse 14. Wherefore, sa makatuwid, mga kapatid, my dearly beloved, flee from idolatry. Flee from idolatry. Amen? Sa panahon ng mga sufferings, wag natin iiwanan ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kayong 12, iiwanan nyo rin ba ako? Ano sabi ni Pedro? Saan kami pupunta? Nasa iyo ang salita ng buhay. May ganon din ba tayong resolve sa ating mga puso? Na kahit anong suffering, dahil alam mo yung pananampalatayang tinatayuan mo, kahit pang problema mo ay nagiging dahil sa kapatid mo, because you know the faith that you have, ay magpapatuloy ka at hindi ka bibigay. But this is very important, mga kapatid. Flee from idolatry. Ang mga nararanasan nating suffering, nawa mag-lead sa atin ito sa rapture. Hindi, hallelujah, mag-lead sa atin sa kapahamakan. Dahil napakahalaga, mga kapatid, na kilala mo ang Diyos na kasama mo sa mga panahon ng paglalakbay mo. In journeyings and sufferings, ay tumatayo ka sa pananampalataya sa totoong Diyos na buhay. Sa 2 Corinthians chapter 12, verse 10, therefore I take pleasure in infirmities and reproaches and necessities and persecutions in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung kailan ka mahina, doon ka malakas. Kaya, kung nararamdaman mong nangihina ka ngayon, magantay ka ng konting sandali. Ang kalakasan mo ay dumarating na para sa iyo. Ang kagalingan mo ay dumarating na para sa iyo. Hindi ka pinababayaan ng Diyos na pinaglilingkuran mo. Just flee from idolatry. So in times of suffering, in times of troubles, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Israel, na yung Diyos ang tangi mong lalapitan at pagtitiwalaan at paglilingkuran, mga kapatid. Flee from idolatry. You must be resolved kung sino ang Diyos sa pinaglilingkuran mo. Oh, palakpakan natin minsan pa ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya ang ating paksa, pagdurusa. Hindi ito pagdurusang ikaw lang mag-isa. Kasama mo ang Panginoon. Ang pagdurusang yan ay ililid ka sa pagtatagumpay. Sabi ng ating Panginoon, in this world there are a lot of tribulations, but I have overcome the world. Amen? Lahat po ng aspeto sa buhay yan. Hallelujah. Hindi natin pwedeng i-discount or hindi natin pwedeng sabihin na, hallelujah, hindi kailangan ng Diyos kahit sa maliliit na mga bagay. From the very least to the very great things, kailangan natin i-consider palagi ang ating Panginoon. Sapagkat yung mapagkatiwalaan sa maliit na pagkakatiwalaan ng Diyos sa malaki, mga kapatid. And we deserve, hallelujah, the goodness of God by providing us all His benefits. Blessed be the name of Jesus. Tayo manalangin. Ama naming banal, salamat po sa gabing ito, sa mga salita ng buhay na aming narinig. Napakainam sa iyong presensya, O Diyos. At nawa, Lord God, ang mga salitang ito na aming na-enjoy habang nakikinig ng iyong mga salita, ito ay tumimo sa puso ng bawat isa at may pamuhay namin habang kami naghihintay sa nalalapit mong pagparito.
natatayuan namin ang pananampalataya sa tama at wasong pagkakilala kung sino ka, sa katauhan ng iyong bugtong na anak, aming Panginoong Hesukristo, ang nag-iisang Diyos na buhay na aming kapiling sa oras na ito. Kung kaya't nagpapasalamat kami, Lord God, sa mga blessing ng iyong salita. Ingatan mo nawa, Lord God, kami sa aming mga buhay sa paglalakbay rito sa ibabaw ng lupa habang may mga sufferings na iyong pinapahintulot, ay ipapakita mo that we are called unto blessings. That's why pinapahintulutan mo ang mga fiery trials na ito, O Diyos. Kung kaya't maraming salamat minsan pa, O Diyos, purihin ka at sambahin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon.